Hi everyone, this is Teacher Cha and welcome back to my channel. Para sa videong ito, gagawa tayo ng notebook. So this will be my DIY notebook tutorial. Handa ka na ba? Halika, gawa na tayo ng notebook. At ito ang mga materials na kailangan natin. Okay, so unang-una, kailangan natin ng bond paper. Okay, ang gamit kong bond paper is A4 size. Sunod naman, kailangan din natin ng photo paper. Ito yung magiging front and back cover ng ating notebook. So, A4 size din ang gamit ko. At ito ay 200 GSM. So, actually, ang front niya is glossy. Okay, so mas maganda siya kasi mas matingkad yung kulay ng magiging front cover natin. Kung ano man yung design na gusto mo. Sunod naman is itong cold laminating film or yung tinatawag nating photo top. Okay, so optional lamang ito pero mas maganda kasi merong photo top yung cover natin para free from scratch or from scratches, 'di ba? Pag pinatungan natin tapos magsusulat tayo. So, hindi masyadong maglalakra at saka hindi rin siya madaling mababasa. Okay, marami kang mapagpipilian na design ng photo top, pero ito yung napili ko is yung holographic rainbow. So, meron siyang parang rainbow effect, especially if natatamaan siya ng ilaw. Okay, sunod naman is itong paper cutter. So, since wala pa akong yung malaki, yung rim cutter, so ito muna yung paper cutter yung gamit ko. Okay, sunod naman is ang puncher. No, kailangan natin ito para butasan yung gilid ng notebook natin. Okay, so itong KW Trio na puncher is meron siyang 6 holes. Okay. Then next is no string or you can also use yarn kung wala kang string. Okay, and then most especially is ang printer natin. Okay, so dito natin ipiprint yung mga design na pinili natin for our notebook and also yung mga laman or yung leaves ng ating notebook, yung linya. Okay, so kailangan din natin siyang i-print. Okay, so here is the process. Una, nagprint na ako ng mga leaves ng ating mga notebook. Okay, siguro mga 50 pages per notebook. Okay, after printing, kinat ko siya half. So, naging A5 na yung size niya. So, I cut it using the paper cutter. Okay, and then after cutting, okay, using my KW Trio puncher, 6 holes puncher. Okay, so nilagyan ko na siya ng butas. Don't you worry kasi may guide yung puncher natin para maging pantay ang paglagay natin ng mga butas sa ating mga notebook. Okay, so konting pasensya lang, matatapos din tayo. Okay, then after that, okay, in-arrange ko na siya. So, isa-isa. Tapos na rin akong mag-print ng ating mga design. So, ito na siya. So, A4 din ang size natin. So, before cutting it, lagyan muna natin ng photo top. So, ganito lang. Madali lang naman ang paglagay ng ating photo top. No? Kailangan lang natin dahan-dahanin okay, para maganda yung cover natin at saka walang bubbles. So, dahan-dahan lang. Ito kasi wala ako yung ano bang tawag doon? Pang scrape, no? Na gumamit lang ako ng cloth. Kaya tapos dahan-dahan ko siyang pinunas para maging maganda yung paglapat ng photo top sa ating cover page. Okay, so dahan-dahan lang para wala siyang maging bubbles at saka kapit na kapit. Yung iba nakikita ko gumagamit sila ng cold laminating machine. Meron naman ako laminating machine pero hindi ko na siya ginamit. Trinay ko lang na ganyan. Okay, then after that, I also cut it
in half. So, A5 na din yung size niya. And then, I cut yung mga exist na photo top. Okay, same din ginawa ko sa kanyang back cover. And then, after putting the photo top, nilagyan ko lang din siya ng butas gamit ang puncher. Okay, so ayan na. So, tapos na siya. Kaya ayan na yung mga designs natin. Yung mga cute na designs. So, marami naman kayong mga designs na makikita. So, pumili lang kayo. Okay, so yung mga design na yan yung request ng aking anak kasi sa kanya yung notebook na yan. So, actually, 8, 8 pieces yung mga notebook. Eh, meron akong nagawa na previous night. Ayan, yung sa mga Kirumi designs. Ayan. So, maganda siyang tingnan. No, yung nakikita nyo yung rainbow effect ng ating photo top. Okay. And also, I try it na nilagyan ko siya ng string. So, ayan. 'Di ba? Sobrang ganda. And here is the finished product. Okay. So, yarn lang yung ginamit ko. Tapos, hindi ko na pala naipakita yung pagtahi. Alam nyo naman siguro kung paano siya tahiin. Okay. So, ayan. So, sana may natutunan kayo at sana nagustuhan nyo ang video na ito. Salamat sa panonood!